God save the Philippines. Ang tingin ni Congressman Ungab, mga kababayan, na ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte nito ay yung pinabayaan ng ating Pangulo, mga kababayan, itong ating edukasyon. Na hindi niya priority, mga kababayan Isipin niyo na lang ha, mas malaki pa ang pondo, mga kababayan, ng DPWH kung saan nandyan nanggagaling ang kaliwat kanang kurakutan na dinidisguise sila as pork barrel, mga kababayan. Samantalang yung Department of Education, kinaltasan. Kaya ang sabi ni Congressman Ungab, isa yan sa mga tinutukoy na dahilan, mga kababayan, ni VP Sara na sinabi niyang God save the Philippines. Dahil parang hindi po raw prioridad ng ating presidente ang edukasyon. What do you expect, mga kababayan? Ang sabi nga, hindi nga nakatapos ang pag-aaral. Nabigyan lang ng special diploma, mga kababayan. Kita nyo yan? Yung balita ng Bloomberg, mga kababayan, Huwag niyong sabihin fake news. Bloomberg, kasuhan niyo ng fake news. Ipakontempt niyo ang Bloomberg na headline sila. Oxford University says Marcos did not complete degree. Hindi daw siya nakakumpleto ng regular degree, mga kababayan. Ang kanyang natanggap lang, mga kababayan, ay isang special diploma. Ayaw niyong maniwala. Kayo na lang ang mag-analyze ito, mga kababayan. Si Bongbong, mga kababayan, ang nag-aral sa Oxford from 1975 to 1978. 75 ha? 76, 77, 78. 3 school year lang, mga kababayan. Hindi talaga natapos. At ang sabi, second year college lang. Yan ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ni Roque. At marami nang nagsasabi, mga kababayan, special diploma ang natanggap dahil second year college lang, nagbulakbol daw, mga kababayan, tsaka ginamit ang impluensya ng kanyang ama, nagbigyan ng special diploma. At umalis ng 1978, lumipat sa Wharton, yung sinasabing Watson University. Kaya nga, close sila ni sino ba yung taga Watson din? Si Mar Rojas. Na nagkiklaim daw na Wharton, mga kababayan, pero yun palang paaralan na sister school lang ng Wharton. Kaya sila close, dahil doon sila nakita-kita, mga kababayan. Mga amboys. At guess what? Hindi rin natapos ni BBM ang kanyang pag-aaral sa Wharton. Kaya nga, ang sabi ni Ungab, mga kababayan, hindi prioridad ng ating gobyerno ngayon under Marcos administration ang edukasyon. At nagre-reflect daw yan sa budget, mga kababayan, kaya nasabi ni Sara na God save the Philippines. Panoorin niyo po ha. By the way, mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, ipanaw sambayanan. Kailangan po natin silang ipasok sa Kongreso, mga kababayan, para ituloy ang ating laban kasama ang bayan. God save the Philippines. Yung education is very important. Kung pinabayaan mo yung edukasyon, in terms of budget, mga kababayan ha, kinaltasan, nagalit nga si sino ba yung pinalit kay Sara? Si Angara. I think yun ang ibig yung sabihin na God save the Philippines. So, in addition yan ha sa mga kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Hindi lang yan ginawa nilang iyan. Marami pang iba. Pero ito talaga edukasyon, mga kababayan, binaboy nila. Ang prioridad ngayon ng Marcos administration ay DPWH. Na-prone sa kurakutan. Medyo mas malalim, hindi lang yun. It goes beyond the impeachment. Sinabi nga ni... Tapos magtatanong kayo, DPWH, tapos wala kang makikita mga big infrastructure, mga kababayan. Kagaya ni dating Pangulong Duterte dati. Mas malaki pa ang pondo ngayon ng DPWH So how come wala kang maibibidang infrastructure? Vice President Sara Duterte kanina kong na napakalala na ng sitwasyon ng Pilipinas dahil napag-iiwanan na tayo ng panahon. Talaga. Napag-iiwanan na tayo ng karatig bansa natin dito sa Southeast Asia at napag-iiwanan na tayo ng buong mundo. At sinabi pa ni Vice President Sara ay nakakahiya yung sitwasyon ng Pilipinas. I agree with that, Admar and Jason. Once upon a time, we were number one in the ASEAN or in Southeast Asia. Pati yung South Korea, mga kababayan, mas lamang pa ang Pilipinas niyan dati. Ngayon, mga kababayan, dumi na lang sa kuko. Number one. Ang Pilipinas kumpara sa South Korea. Tayo. Little by little, sa ASEAN economy, hinabol tayo ng Indonesia, hinabol tayo ng Malaysia, hinabol tayo ng Thailand. Ang pati Thailand.
Ang problema kasi dito sa ating mga kababayan, sobrang lala na ng illegal na droga at kriminalidad. Sobrang lala na din ang kurakutan. Kaya mabagal ang ating pag-usad, mga kababayan. In the 90s, nahabol pa tayo ng Vietnam. Now, pati Vietnam. will you wait? Hanggang mga kababayan, mahabol tayo ng Laos. Mga Laos na. Tayo na ang Laos. Hindi na sila. Bangladesh, wala na talaga. Na mahabol pa tayo ng Budya. Now we are, I think, 3 or 4 to the last. It is because From number it 1, is because we are not meeting our growth targets. We are not meeting our projections. Paano? Kaliwat ka ng kurakutan. We cannot accelerate development. Why? Because of the problems of good governance. Yan ang kulang. To hear, Dahil akala nila mga kababayan naging ano na ako, napalaklok na ako sa pwesto. Ako na ang pagsisilbihan. Putragis mga animal. Kaya nga kayo tinatawag na public servant dahil pagsisilbihan nyo ang ating bayan. I-manage nyo. Hindi yung kayo ang mag-aastang hari. former senators, former officials, particularly financial executives, saying that we have the worst budget passed in 2025. Masakit na masakit yun. The most corrupt budget. Yan talaga. Kaya hindi tayo makausad dahil sa mga kurakot na iyan. Dapat lang ibalik natin sa central. Tapos kung mayroon naman tayong mga mabubuting leaders, mga kababayan, kagaya ni dating Pangulong Duterte na naging presidente. After 6 years, mga kababayan, aalis naman. Sana may re-election, no? Unlimited, mga kababayan, hanggang magsawa ang tao. Dahil mapuputol Mapapalitan ng bulok, mga kababayan, kagaya ni BBM. Yung lahat ng sinimulan ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, na uwi sa wala. Sa center stage o sa central table, yung usapan tungkol sa budget. Let us not be diverted because we, and I know for a fact na diversion talaga yun. Kasi alam naman. Kaya nga, bakit bigla-bigla, mga kababayan, dahil nabuking sila sa kanilang insertion, mga kababayan, sa kanilang mga blanco-blanco. Tapos, bigla pasabog kang, para hindi na pag-usapan ng media. Kakampi naman nila ang media. Walang mangyari yung impeachment. The very issue until 2 or 3 days ago was the 28 blank items in the BICAM report. That in that BICAM report that was signed and even was ratified by all the members of the House and the Senate. Tapos mga kababayan, sinampahan nila ng kaso si Tambaluslos at Zaldico. Tapos ano ang sagot nila ng mga buhaya? Ay, diversionary tactic nyo lang iyan! Para ma-divert daw ang mga kababayan, focus sa impeachment ni BP Sara Duterte. Wow! Ang kapal ng mga buhaya. Natin pagdating doon sa Tingnan nyo, dalawang ito mga kababayan, si B1 at saka B2. Nilaglag din nila si B2 si mga kababayan, Zaldico. Mayroong figures pero blanco dito sa BICAM report. Ang pinalit si B3, BTK 3. Si Kimbo. Yung missing link doon sa enroll bill. Yung enroll bill hanggang ngayon hindi nila lalabas. So hinahanap saan yung enroll bill. Yun talaga ang magiging resulta, mga kababayan. Dahil nakapaglagay tayo ng isang presidenteng nakatanggap ng special diploma lamang. At sabi ng Oxford, na binalitan nato ng Bloomberg na hindi daw nakakompleto ng degree si BBM sa Oxford at nakakuha lamang ng special diploma. Eto ang ating napala. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.